Isang mayamang lalaki, malubhang may sakit, ang nagpagawa sa kanyang nurse na magpanggap bilang kanyang anak sa loob lamang ng isang araw. Sa kanyang pagkabigla, dumating ang kanyang asawa sa silid maya-maya kasama ang isang abogado at kopya ng kanyang testamento. Samantala, si Josefina, isang 30 taong gulang na nurse, ay nasa lamesa ng kusina, napapalibutan ng mga hindi nabayarang bayarin at mga listahan ng trabaho. Malalim ang buntong hininga niya, ramdam ang bigat ng kalungkutan at mga responsibilidad. Ang kanyang maliit na pangangatawan ay labis na naiiba sa kanyang matatag na espiritu. Ang kanyang kulay liwanag na kayumangging buhok at berdeng mga mata ay nagpapakita ng kanyang maingat at mapag-arugang kalikasan. Lumaki siyang walang pamilya sa isang ampunan at umaasa lamang sa sarili. Kailangan ko na talagang makahanap ng trabaho, bulong niya sa sarili habang nagbabasa ng mga ada para sa trabaho. Kamakailan, nakakaranas siya ng mga biglaang pagkahilo at tila lumalala ang kanyang kalagayan. Dahil wala siyang pondo para sa gamutan, mahalagang makahanap agad ng trabaho. Sa mga sandaling iyon, parang sagot sa kanyang dasal, biglang tumunog ang kanyang telepono. Hindi kilala ang numero sa caller ID. Umaasang baka ito'y alok ng trabaho, sinagot agad ni Josefina ang tawag. "Magandang hapon, ako si Elena," sabi ng kumpiyansadong boses ng babae sa kabilang linya. "Naghahanap ako ng nurse para sa aking asawa at lubos na inirekomenda ang pangalan mo." Matagal nang hindi nakakakita si Josefina ng mga alok para sa mga nurse, kaya tinatanggap niya ang anumang trabahong mahanap. "Hindi ko maalala kung nag-apply ako para sa trabahong ito, pero sabik akong magtrabaho bilang tagapag-alaga." Tugon niya, pilit na itinatago ang desperasyon. "Ang asawa ko, si Ginoong Francisco, ay binanggit ang magaling mong reputasyon. Kailangan namin ng isang taong may kakayahan tulad mo. Agad-agad," sabi ni Elena. "Maaari ka bang pumunta sa aming bahay ngayon para sa isang panayam?" Pakiramdam na napakapalad, agad na pumayag si Josefina. "Oh, tiyak na pupunta ako." Pagdating ni Josefina sa engrandeng Francisco Mansion, sinalubong siya ni Elena na matangkad, may seryosong mukha at maingat sa kilos. Sa kabuuan ng panayam, tila walang malasakit si Elena sa kalagayan ng kanyang asawa. "Ang asawa ko ay may bihirang kondisyon. Sabi ng mga doktor, ilang buwan na lang ang natitira," pagbubunyag ni Elena. "Sa tingin ko'y sobra-sobra ang pagiging pesimista ng mga doktor. Hindi naman siguro ganun kalala." Sa kabila ng simpatya ni Josefina kay Ginong Francisco, nabahala siya sa tila kawalang interes ni Elena sa kondisyon ng asawa nito. "Ikinalulungkot kong marinig iyon. Maaari bang makilala ko si Ginong Francisco kung maaari?" Sagot ni Josefina, nag-aalala sa posibleng panganib na dala ng tila malamig na ugali ng asawa nito. "Siguro naman hindi siya kasing sungit ng inaakala ko," naisip ni Josefina. Umaasang mabuti pa rin ang lahat. Biglang naputol ang kanilang usapan nang pumasok ang isang lalaking nakasuot ng kasuotan panghardin sa silid ng hindi sinasadya. Dahilan para tingnan siya ni Elena nang may malinaw na galit sa mukha nito. "Hindi mo ba nakikita? Umalis ka agad!" Galit na sigaw ni Elena sa hardinero. Nakitang-kita ang pagurong sa ilalim ng kanyang paninita. Hiyang-hiya, mahina siyang nagsabi ng paumanhin, "Pasensya na po, Ginang Elena, hindi na po mauulit," sagot ng hardinero habang nahuli niya ang maawaing tingin ni Josefina. "Pasensya na sa abala," sabi ni Josefina, ngunit hindi niya mapigilang makaramdam ng pagkabalisa sa inasal ni Elena. Lalong lumalim ang kanyang pag-aalala para sa kapakanan ni Ginong Francisco. Iniisip kung maaaring hindi rin nakikita ng iba ang ganoong pagtrato mula kay Elena. "Napakahalaga na makita ko si Ginong Francisco ngayon pakiusap," mariing sabi ni Josefina. Maya-maya, inihatid siya sa kwarto ni Ginong Francisco. Natagpuan niya ito sa kama, matindi ang ubo at hirap na hirap huminga.
Maputla ang kanyang kutis at desperado siyang humihingal sa hangin. Agad na lumapit si Josefina at inayos ang kanyang posisyon upang tulungan siyang makahinga ng mas maayos habang maingat niyang tinapik ang likod nito. Hindi siya nakakakuha ng sapat na hangin, mahina niyang bulong habang maingat na inaayos si Ginoong Francisco upang luminis ang kanyang daluyan ng hangin. Sinimulan niyang gawin ang pagdiin sa dibdib, patuloy hanggang sa unti-unti itong makahinga ng mas maluwag. Naramdaman ni Josefina ang agos ng ginhawa, nagpapasalamat na naroon siya sa tamang oras upang tumulong. Mas mabuti na ba ang pakiramdam ninyo? Tanong niya nang may pag-aalala. Matapos humupa ang krisis, pilit nang ngumiti si Ginoong Francisco bilang pasasalamat. Ang haplos mo ay tulad ng isang anghel. Salamat, mahina niyang sabi, nanginginig ang kanyang boses. Maputla siya at halatang kulang sa nutrisyon, dahilan upang lalo pang mag-alala si Josefina tungkol sa pangkalahatang pag-aalaga sa kanya. Mabuti na ako ngayon, mahina niyang pagtitiyak. Ang berdeng mga mata ay mabuti ang tingin kay Josefina, tagos hanggang sa puso dahil sa ginawa niyang pagligtas. Napakahina niya. Hindi ba siya nabibigyan ng sapat na pagkain? Tahimik na tanong ni Josefina sa sarili, hindi mapakali sa kanyang iniisip tungkol kay Elena. Nakakagaan sa loob na makita kang maayos na Ginoong Francisco, sagot ni Josefina na may ngiting puno ng init. Si Elena na nanonood mula sa pintuan ay halatang hindi komportable. Mukhang may nagawa kang kapakipakinabang, Josefina, sabi niya, ngunit ang tono niya'y tila may nais na ibang resulta. Gayunpaman, tingin ko ay kaya ko naman siyang alagaan ng mag-isa. Gumagaling na siya, aksidente lamang ito, walang pakundangang sabi ni Elena. Gusto kong siya ang maging nurse ko, mariing sagot ni Ginoong Francisco, halatang nababahala sa malamig na ugali ng asawa. Josefina, tanggapin mo ang trabaho, pakiusap, iniligtas mo ang buhay ko. Sa kabila ng tensyon, naramdaman ni Josefina ang malalim na tungkulin na tumulong, batid ang bigat ng sitwasyong pinapasok niya. Tutulungan ko si Ginoong Francisco sa abot ng aking makakaya, mariing sinabi ni Josefina. Tinitingnan si Elena. Dahil sa kanyang kondisyon, nais kong mag-request ng full-time na posisyon dito. Kung may kahit anong espasyo, kahit maliit na silid o kahit itong silya lamang, handa akong manatili para mabantayan siya ng maigi. Dagdag niya, parehong nag-aalala para sa kanyang madalas na problema sa paghinga at sa tila walang pakialam na ugali ng kanyang asawa. Manatili ka hanggat kailangan, pasasalamat na tugon ni Ginoong Francisco. Binigyan si Josefina ng makahulugang tingin bago hinarap ang kanyang asawa. Elena, pakihanda ang pinakamaganda nating silid para sa kanya. Ito na ang pinakamaliit na magagawa natin bilang pasasalamat sa kanyang pagtulong, mariing utos niya. Makalipas ang ilang linggo sa bagong trabaho, sanay na si Josefina sa kanyang routine kasama si Ginoong Francisco. Subalit, nagsimula ring bumagsak ang kanyang sariling kalusugan. Sa isip niya, kailangan kong maghanap ng karagdagang trabaho tuwing day off ko para makapagpatingin sa doktor. Ngunit hindi niya magawang iwan si Ginoong Francisco sa pangambang lumala ang kanyang kondisyon. Aayusin ko ang sarili kong kalusugan kapag mas matatag na siya, pangako niya habang binabaybay ang malawak na mansyon dala ang tray ng mahahalagang gamot at tagubilin. Sa kabila ng kanyang masinsinang pangangalaga, pareho silang tila humihina araw-araw. Nakakakuha ng lakas mula sa kanyang panata kay Ginoong Francisco, mahinang bulong ni Josefina. Umaasa siya sa akin habang mabigat ang kanyang hakbang paakyat sa hagdan. Pagpasok niya sa silid ni Ginoong Francisco, nakita niya itong may kausap sa telepono. Ang kanyang tinig halos pabulong. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, tinitigan siya nito
bakas ang pagkaalerto at seryosong ekspresyon. Josefina, mahinang simula nito, halos hindi marinig sa tahimik na kwarto. Maaaring ito na ang huling araw ko. Mabigat ang kanyang boses, puno ng malasakit at hinuha. Lumapit si Josefina, maingat na inilapag ang tray sa tabi ng kanyang kama habang unti-unting nauunawaan ang bigat ng kanyang sinabi. Nag-ipon ng lakas si Ginoong Francisco at nagpatuloy, may napakahalagang bagay na kailangan mong gawin. Huminto siya, bawat salita'y parang hirap na hirap. Bago pa makapagtanong si Josefina, napansin niya ang isang hindi pamilyar na bote sa tray kasama ang karaniwang mga gamot, pati na ang 2 sobre na halatang mahalaga. Alam niyang kabisado niya ang lahat ng dapat laman ng tray, kaya't labis siyang nagtaka sa mga dagdag na ito. Alam mo ba kung ano ito? Tanong niya, naguguluhan sa mga bagong pagbabago sa kanyang gamutan. Sinundan ni Ginong Francisco ang kanyang tingin at mahinang ipinaliwanag ang mga bagay na ito, ang gamot at ang mga dokumento ay napakahalaga para sa mga susunod na mangyayari. Isang mapagkakatiwalaang kaibigan ang nagdagdag niyan sa tray. Paliwanag niya ng mahina. Nakaharap sa halo ng pagtataka at determinasyon, naramdaman ni Josefina ang muling pag-alab ng kanyang protektibong damdamin. Mayroon pa po ba akong maitutulong, Ginoong Francisco? Tanong niya. Puno ng di natitinag na katapatan ang tinig. Ang inyong kalagayan ang pinakamahalaga sa akin. Habang tumatagal ang pananatili niya sa mansyon, unti-unting nahulog ang loob ni Josefina kay Ginoong Francisco sa kabila ng limitadong interaksyon nila dahil sa kanyang kalagayan. Lubos ang kanyang pasasalamat, hindi lamang para sa trabaho, kundi sa kabaitan at tiwalang ibinigay nito sa kanya. Sinubukang abutin ni Ginoong Francisco si Josefina, nanginginig ang kanyang kamay sa magkahalong pasasalamat at kawalang pag-asa, ngunit nagkulang ang kanyang lakas at huminto ang kanyang kilos. Josefina, naging ilaw ka sa pinakamadilim kong mga araw, ngunit may isa pa akong hiling, isang huling pabor, sabi niya, nanginginig ang boses sa emosyon. Magpanggap kang anak ko. Hindi ko matanggap ang ideyang lilisan ako sa mundong ito nang wala ka. Naputol ang kanyang salita ng isang matinding pagubo na nagdulot ng matinding pag-aalala kay Josefina. Pakiusap, kailangan kong magpanggap kang anak ko kahit isang araw lang. Napakahalaga nito para sa akin, anya. Bakas ang pagmamadali sa kanyang mga mata. Bakit mo hinihingi ito sa akin, Ginoo Francisco? Tanong ni Josefina, litong-lito sa di pangkaraniwang hiling. Makakabawi ka, naniniwala ako. Tugon niya, umaasang ang kanyang paniniwala ay makakatulong sa kalagayan ng matanda. Josefina, ito ang huling hiling ko. Wala na akong maraming oras. Pag-amin ni Ginoong Francisco sa isang mahinang bulong bago siya muling inatake ng mas malakas na pag-ubo. Agad na lumapit si Josefina upang tulungan siya. Magpapanggap ako, Ginoong Francisco, o dapat bang tawagin kitang ama? Sagot niya, pilit na binibigyang liwanag ang sitwasyon bagamat mabigat ang kanyang damdamin. Ako na lamang ang inaasahan niya, napagtanto niya. Nakakaramdam ng di inaasahang koneksyon sa kanya. Ngunit bago pa man maipaliwanag ni Ginoong Francisco ang kanyang kahilingan o ang tungkol sa bagong gamot, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Elena kasama ang isang lalaki na nakaayos ng elegante sa kanyang pinasadya at maayos na suit. Panahon na, Francisco, malamig na sabi ni Elena na sinira ang naunang sandali ng lambing. Kailangan mong pirmahan ang testamento. Dinala ko ang abogado para siguraduhing nasa ayos ang lahat, dagdag niya ng walang emosyon. Napansin ni Josefina ang tumitinding tensyon at nagtanong ng tingin kay Ginong Francisco. Ito ba ang dahilan kung bakit niya ako gustong magpanggap na anak niya upang iwasang pirmahan ang mga dokumentong ito?
tanong niya sa kanyang isipan. Ngunit bago pa niya masabi ang kanyang iniisip, nagsimula na namang umubo ng mas malakas si Ginoong Francisco. Hirap na hirap ang kanyang paghinga. Francisco, kailangan mong pirmahan ito ngayon. Napakahalaga nito, pilit ni Elena. Itinulak ang testamento sa kanya. Matatag ang mga kamay sa kabila ng bakas ng panginginig sa kanyang determinasyon. Si Ginoong Francisco, tila nahahanap ang kaliwanagang higit sa kanyang papahinang katawan, ay tumingin kay Elena nang may halong pangunawa at pagsuko. Elena, kahit sa mga sandaling ito ba talaga ang pinakamahalaga sa iyo? Tanong niya, halos pabulong na puno ng pagkadismaya at kalungkutan. Si Josefina, pakiramdam na siya'y nanlalata, ay napagtanto niyang hindi siya maaaring mawalan ng malay. Nang ibinalik niya ang kanyang atensyon kay Ginoong Francisco, napansin niyang ang mga medikal na monitor ay nagsimulang maglabas ng nakakabahalang tunog. Ang patuloy na beep na sumusubaybay sa tibok ng kanyang puso ay naging magulo, senyales ng agarang panganib. Anong nangyayari? Sigaw ni Josefina, halatang nag-aalala, habang dali-dali niyang nilapitan ang matanda. Isinasantabi ang sariling nararamdamang pangamba. Naramdaman ni Elena ang tindi ng sitwasyon, kaya't lumapit siya kay Francisco at mahigpit na iginiit. Hindi mahalaga, kailangan niyang pumirma ngayon, sabay isinasantabi ang nakakabahalang tunog mula sa mga makina na nagbabala ng nalalapit na krisis. Si Ginoong Francisco pilit na nililikom ang natitirang lakas, sinubukang iangat ang kanyang kamay papunta sa dokumento, ngunit ang kanyang kamalayan ay nagsimulang humulagpos. Nangangatog ang kanyang talukap ng mata. Elena, ako... Bungad niya, ngunit bumagsak ang kanyang kamay at bahagyang tumungo ang kanyang ulo, nawalan ng malay. Agad tumakbo si Josefina, isang bihasang nurse, upang kunin ang kagamitan para sa resuscitasyon. Nagsisimula na siyang mag-shock. Sigaw niya, may halong pagmamadali at galit sa kanyang mukha habang tumingin kay Elena. Pwede namang ipagpaliban ito. Kailangan niya ng agarang lunas. Ngunit ang mga naunang pasya ni Elena ay nagtulak kay Ginoong Francisco sa mapanganib na hangganan, kaya't si Josefina na lamang ang kailangang umako sa responsibilidad upang iligtas siya. Habang abala si Josefina sa pagsisikap na buhayin si Ginoong Francisco, bigla siyang hinarang ni Elena. Hinampas ni Elena ang kamay ni Josefina, dahilan upang mahulog ang gamit pang resuscitasyon sa sahig at mabasag. Lumabas ka sa kwartong ito ngayon. Ikaw ang dahilan kung bakit siya nagkakaganito. Maayos naman siya bago ka dumating. Galit na sigaw ni Elena habang itinuturo ang pintuan. Ngunit sa kabila ng marahas na utos ni Elena, nanatiling matatag si Josefina, puno ng determinasyon at pangangailangan na pigilan ang pagkamatay ni Ginoong Francisco. Kailangan kong gawin ito, buong tapang nasabi ni Josefina, para na rin sa sarili, ngunit sapat na malakas para marinig ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng paninindigan na hindi kayang pabagsakin ng emosyonal na bagyo ni Elena. Naisip niyang mamamatay na si Ginoong Francisco, ngunit hindi niya kayang hayaang mangyari ito sa ganitong paraan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang abala siya sa pagkuha ng isang hindi pa nasusubukang gamot, dala ng matinding pag-aasam na mailigtas ang matanda. Ginoong Francisco, manatili ka sa akin. Mahinang usal niya. Umaasang maaabot ng kanyang tinig ang nanlalamlam na kamalayan ng matanda, nagsisilbing sinag ng pag-asa sa unti-unting pagdidilim ng kanyang isipan. Nanlaki ang mga mata ni Elena habang minamasdan ang mapangahas na kilos ni Josefina. Ano ang ginagawa mo? Alisin mo ang kamay mo sa asawa ko. Ngayon din, utos niya. Ang kanyang boses ay malakas ngunit may halong takot. Gayunpaman, nanatiling nakatuon si Josefina sa kanyang mahalagang tungkulin, halos hindi pinapansin si Elena.
Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa pagpapanatili ng marupok na buhay ni Ginoong Francisco. Isa siyang pinuno ng isang malaking kumpanya ng gamot. Nararapat lamang na mayroon siyang akses sa mismong gamot na maaaring magbigay ng panibagong pag-asa sa kanya. Sa kabila ng pangamba sa mapanganib na hakbang na kanyang ginagawa, alam ni Josefina na ang pag-iniksyon ng gamot na ito ang tanging pagkakataon ni Ginoong Francisco habang patuloy na humihina ang tibok ng kanyang puso. At sa ganoon, isinagawa niya ang iniksyon. Bawat segundo ay parang isang oras sa tensyon ng sandali. Binantayan niya ng mabuti si Ginoong Francisco, umaasa sa kahit anong positibong pagbabago. Anumang palatandaan na hindi isang pagkakamali ang kanyang naging desisyon. Ngunit ang inaasam na paggaling ay hindi dumating. Sa halip, ang kondisyon ni Ginoong Francisco ay lalong lumala. Ang kanyang paghinga na dati ng hirap ay naging mas magulo. Ang kanyang balat ay naging mas maputla, halos parang isang multo. Hindi maaaring mangyari ito. Mahina niyang sambit. Ramdam ang bigat ng masakit na realidad na bumabalot sa kanya. Gusto ko lang tumulong, malungkot niyang sabi habang pinindot ang emergency button. Isang bagay na kanyang ipinakumbinsi kay Ginoong Francisco na ipa-install ilang linggo lamang ang nakaraan bilang paghahanda sa mga biglaang pagsama ng kalusugan nito. Sa kabila ng lumalalang kalagayan ng kanyang asawa, lalo pang tumindi ang galit ni Elena kay Josefina. Hindi mo man lang nagawang iligtas siya bago niya mapirmahan ang mga dokumentong ito. Sobra na, nasira mo na ang lahat. Lumayas ka na sa bahay ko ngayon din, madiing utos ni Elena. Si Josefina ay natigilan, paralisa sa bigat ng kanyang konsensya. Papatanggal kita sa seguridad, dagdag pa ni Elena habang tumalikod ito, kasama ang kanyang abogado. Naiwan ng sandali sa silid kasama si Ginoong Francisco. Dali-daling itinago ni Josefina ang mga dokumentong pinag-uusapan nila sa kanyang uniforme bago bumalik si Elena. Bumulong siya sa lalaking halatang balisa. Kapit lang po, hahanap ako ng paraan para tulungan kayo. Nang biglang pumasok ang isang guwardiya, sinundan ng kasambahay upang siya'y pinalabas. Para bang umiikot ang mundo ni Josefina, hindi lamang dahil sa emosyonal na bigat ng sitwasyon, kundi sa biglang pagkahilo na kanyang naramdaman. Pinilit niyang maglakad kahit pabigat ng pabigat ang bawat hakbang. Bilisan mo, bulyaw ng guwardiya. Habang ninanamnam ni Josefina ang kabiguan sa tangkang pagtulong, tinulak siya ng guwardiya dahilan para siya'y mapaluhod sa driveway ng mansyon. Nakasubsob sa lupa nang hihina at nahihilo. Tila walang pakialam ang gwardiya na agad bumalik sa loob ng bahay. Habang nanginginig at halos matumba, sinubukan ni Josefina suportahan ang sarili sa damuhan upang hindi tuluyang mawalan ng malay. Sa gitna ng kanyang kahinaan, lumapit ang hardinero ng bahay at inalok siya ng tulong. "Ma'am, ayos lang po ba kayo?" tanong nito sa mahinahong boses na taliwas sa kanyang magaspang na anyo. "Hindi ako, si Ginoong Francisco ang lumalala," sagot ni Josefina habang tinatanggap ang braso ng hardinero upang makatayo. Narinig niya ang sirena sa di kalayuan. Paparating na ang ambulansiya na kanyang tinawag para kay Ginoong Francisco. Isang matinding determinasyon ang bumalot sa kanya. "Kailangan kong makarating sa ospital," bulong niya, tila para sa sarili. Hindi niya magawang iwan si Ginoong Francisco sa ganitong kalagayan. Wala itong kasama, halatang walang pakialam ang asawa nito. Alam niyang hindi siya papayagang sumama sa ambulansya, kaya't naglakad siya patungo sa pinakamalapit na paradahan ng taxi, pilit nilalabanan ang pagkahilo at panghihina na unti-unting bumabalot sa kanya. Sa taxi, umupo siya ng marahan, pilit kinukuhang muli ang lakas at napansin ang mga nakaselyong sobre sa kanyang uniforme. Sana naman may maitulong ito, taimtim niyang dasal. Sa kabila ng panghihina,
Binuksan niya ang isang sobre at natagpuan ang nakakagulat na laman nito. Isang positibong resulta ng paternity test na nagpapakita ng pagkakaroon ng anak ni Ginoong Francisco na may parehong bihirang sakit na nagbabanta sa kanyang buhay. Walang pangalan sa dokumento, walang palatandaan kung sino ang anak ni Ginoong Francisco. Sino kaya? Bulong niya, nararamdaman ang lalong pagbigat ng kanyang alalahanin. Pagdating ni Josefina sa ospital, agad siyang nagpunta sa front desk. Hinahabol ang hininga habang mabilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa bigat ng kanyang misyon. Kailangan kong makita ang isa sa inyong mga pasyente, si Francisco. Sabi niya, may halong pagmamakaawa ang boses. Ang receptionist, bagamat kalmado, ay may pakiramdam ng simpatya sa kanyang mga mata. Pasensya na, pero sa ngayon tanging mga miyembro lang ng pamilya ang pinapayagang dumalaw sa kanya. Sagot nito, sinusunod ang mga patakaran ng ospital. Nahuli sa gitna ng isang moral na dilema, naalala ni Josefina ang pakiusap ni Ginoong Francisco na magkunwari siyang anak nito. Napilitang gumawa ng matapang na desisyon. Hinawakan niya ang resulta ng paternity test, huminga ng malalim at nagkunwari, ako ang anak niya, patunay ito. Kailangan ko siyang makita agad. Mariin niyang sabi, ipinakita ang dokumento. Nagpapasalamat na walang nakasaad na kasarian ng anak sa papel. Matapos suriin ng receptionist ang dokumento, tumango ito at pinahintulutan si Josefina. Sige, sumunod po kayo, sabi ng receptionist habang siya'y inakay sa tila walang katapusang mga pasilyo ng ospital. Habang sinusundan ang receptionist, naririnig ni Josefina ang tunog ng kanyang mga hakbang na sumasalamin sa kanyang mga agam-agam. Tama ba ang ginagawa ko? Tanong niya sa sarili. Binubuno ang moral na bigat ng kanyang kasinungalingan. Ngunit sa kabila ng kanyang pangamba, naalala niya ang pangako kay Ginoong Francisco na hindi ito iiwan sa kanyang pinakamasakit na sandali. Natagpuan niya ang lakas ng loob upang magpatuloy. Nang marating nila ang kwarto ni Ginoong Francisco, saglit siyang huminto sa pintuan, kinakabahan sa kung ano ang maaaring bumungad sa kanya. Matapos ang sandaling pag-ipon ng lakas, pumasok siya at agad na nakita si Ginoong Francisco, payat at mahina, nakasandal sa mga makinang pangsuporta sa buhay na umuugong kasabay ng bawat mahina niyang paghinga. Si Ginoong Francisco ay naka-intubate at may doktor sa kanyang tabi na nag-a-update ng kanyang medical chart. Lumapit si Josefina nang mabigat ang pakiramdam at mahina niyang binigkas. Ginoong Francisco, si Josefina ito. Ginawa ko ang lahat para makarating agad. Alam niyang hindi siya maririnig nito. Ang malamig na paghawak niya sa kamay ng lalaki ay nagsilbing paalala ng bigat ng kanyang kasinungalingan. Lalo na't nagkunwari siyang anak nito tulad ng hiniling ni Ginoong Francisco. Ako ang anak niya. Maaari po bang malaman ang kalagayan niya? Tanong niya sa doktor. Ang kanyang boses ay puno ng kirot at pangangailangan. Nagpaubaya ang doktor. Tinitigan siya ng maingat bago sumagot. Si Ginoong Francisco ay nasa malalim na koma. Malamang ay hindi na siya aabot hanggang bukas, wika nito, na para bang isang talim ang bawat salita na tumagos sa dibdib ni Josefina. Pakiramdam niya'y naubos ang laman ng kanyang pagkatao sa nalaman. Ngunit habang sinusuri ang realidad ng buhay at kamatayan, nahanap niya ang determinasyon. Hindi siya pwedeng iwanang ganito, bulong niya sa sarili. Kailangan ko ng ilang sandali kasama ang aking ama, sabi niya sa doktor, umaasang mapagbigyan. Matapos umalis ng doktor, naupo si Josefina sa upuang malapit sa kama ni Ginoong Francisco. Ginoong Francisco, hindi ko kinalimutan ang pangako ko. Nagsimula siya, nanginginig ang boses dahil sa damdamin. Tutulungan ko kayong tuparin ang huling hiling ninyo. Ngayon, ako ang inyong anak. Hinawakan niya ang kamay ni Ginoong Francisco habang bumagsak ang mga luha sa kanyang pisngi. Sa katahimikan ng silid,
pinilit niyang isipin ang ibang realidad. Kung totoo lang na mag-ama tayo, magpapalipas tayo ng isang araw sa dalampasigan, malaya sa lahat ng sakit. Magbabahagi tayo ng mga kwento at halakhak. Mag-e-enjoy tayo ng isang umaga na puno ng lakas at saya. At magtatapos ang hapon sa pag-inom ng kape habang nakatanaw sa dagat. Iyon sana ang perpektong araw natin. Wika niya, ang kanyang imahinasyon at mga luha ang tanging saksi sa kanilang kwento. Pagkatapos niyang magsalita, ang kanyang mga salita ay nagdala ng pag-asa at kalungkutan, nagbibigay ng kaaliwan at bahagyang kasiyahan. Biglang naputol ang katahimikan nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Elena nang may galit. Ang kanyang pagdating ay nagdala ng malamig at kalkuladong presensya. Ang kanyang tingin ay nakalak kay Josefina na may malinaw na paghamak. "Ano ang ginagawa mo rito?" Maring tanong ni Elena, ang kanyang matalas na tono'y nag-echo sa mga dingding. "Akala ko malinaw na ang sinabi ko, pero tila hindi mo nauunawaan. Tinatanggal kita, Josefina. Lumayo ka sa asawa ko." Sa kabila ng kanyang matinding pagod at kahinaan, tumayo si Josefina ng matatag, hinarap si Elena ng may determinasyon. "Hindi mo ako kayang tanggalin, ako ang anak niya," aniya na may kasinungalingan, pilit inaabot ang sobre. Alam ni Josefina ang panganib ng kanyang kasinungalingan, ngunit wala siyang ibang paraan upang manatili sa tabi ng lalaki. Ang asawa nito na waring sabik sa kanyang maagang pagpanaw ay hindi nagulat sa kanyang pahayag o sa lantad na kasinungalingan. Sa halip na pangisi si Elena nang may pang-aalipusta, ang kanyang halakhak ay nakakairita sa harap ng seryosong tagpo. "Ikaw, anak niya, katawa-tawa. Tignan mo ang sarili mo, ang suot mo. Kailanman ay hindi ka magiging bahagi ng aming pamilya," sagot ni Elena nang may matinding galit. Ang kanyang mga salita ay puno ng panlilibak, lalong binabaon si Josefina. Ngunit nanatili si Josefina sa kanyang pwesto. "Hindi mahalaga ang iniisip mo," sagot niya, ginugugol ang natitira niyang lakas. "Mananatili ako, hindi siya mag-iisa." Ang kanilang mainit na sagutan ay natigil nang dumating ang mga medikal na tauhan na ipinatawag ni Elena. Ang babaeng ito ay nakakagambala sa pahinga ng pasyente. "Paalisin niyo siya agad." Sigaw ni Elena, itinuro si Josefina na papalapit kay Francisco. Nanghihina at nahihilo, natumba si Josefina, bulong ang kanyang determinasyon na manatili habang siya'y bumagsak. Sa sandaling iyon, napansin niyang kumilos ang mga daliri ni Francisco, isang di inaasahang tanda ng buhay. Kumikilos siya, mahina niyang sinabi bago siya tuluyang mawalan ng malay, habang sinunggaban ng mga tauhan ang kanyang katawan. Ang babaeng ito'y istorbo lamang, wala siyang kakayahang bayaran ang pangangalaga niya, mariing sabi ni Elena. Ang mga iyon ang huling salita na narinig ni Josefina bago siya tuluyang nawalan ng malay. Pagkatapos, nagising si Josefina sa isang malumanay na maliwanag na silid ng ospital. Ramdam ang pangangailangan ng pagkilos. Habang pinagmamasdan ang marangyang kapaligiran ng ospital, napagtanto niya, "Hindi ko kayang manatili rito." Sa kabila ng pagkahilo, pinilit niyang tanggalin ang mga linya ng IV. Sa determinasyong bumangon, kahit nasasaktan, sinubukan niyang umupo, ngunit mariing tumutol ang kanyang katawan. Sa kanyang paglingon, nakita niya ang kanyang bag at ang sobre ng mga medikal na file ni G. Francisco sa isang upuan malapit sa kanya. "Tila iniwan ng nurse ang aking mga gamit," mahina niyang bulong sa sarili. Alam niyang kritikal ang oras para kay G. Francisco, kaya't kinuha niya ang sobre at ang kanyang telepono at tinawagan ang numerong nakasaad sa dokumento ng Pharmaceutical Institute. Nanginig ang kanyang mga kamay at bumigat ang kanyang paghinga sa pananabik habang konektado ang tawag.
Mabilis na ini-transfer siya sa isang parmasyutiko. Tumatawag ako tungkol kay G. Francisco, mahina niyang sinabi, mula sa Pharmaceutical Institute. Dr. Robert ito, paano kita matutulungan? Sagot ng boses sa kabilang linya. Dr. Robert, ito si Josefina, ang nurse ni G. Francisco. Siya ay naospital matapos magkasakit ng malubha. Nahanap ko ang iyong impormasyon sa kanyang mga resulta ng pagsusuri. Hindi ko alam kung ano ang susunod na hakbang. Ngunit desperado akong matulungan siya, sabi niya. Nanginginig, ngunit naririnig pa rin ang kanyang boses. Josefina, naiintindihan ko. Pamilyar ako sa kondisyon ni G. Francisco. Mahalaga na manatili ka sa kanyang tabi. Ang kanyang kaligtasan ang pinakamahalaga sa ngayon. Kaya mo bang gawin iyon? Tanong niya na nagbigay ng higit pang urgency kay Josefina. Nahihirapan pa rin siyang tumayo mula sa kama, nanginghina pa ang kanyang mga binti. Pakipaliwanag kung ano ang nangyayari. Kailangan kong malaman kung paano ako makakatulong. Pagsusumamo niya, nag-aalala na baka nagdulot ng masama ang kanyang kawalan para sa kaligtasan ng pasyente. Si G. Francisco ay bahagi ng isang clinical trial para gamutin ang isang bihirang kondisyon, ang mismong sakit na nagpapahirap sa kanya ngayon. Ang paggamot na ito ay revolusyonaryo, ngunit nasa kritikal na yugto pa rin ng pagsubok. Inaasahan naming matapos ang pag-aaral ngayong araw at itutuloy ko ang plano ng paggamot. Kaunti na lang ang oras, ngunit determinado akong ipaglaban ang bawat posibleng pagkakataon. Detalyado ni Dr. Robert, seryoso ang tono. Pupunta ako agad sa ospital. Huwag mo siyang iiwan kahit sa anumang kadahilanan. Bigla niyang sinabi bago tapusin ang tawag, dala ng kanyang pagkabahala. Ang mga resulta ng pagsusuri na ito, hindi ito tungkol sa gamot na ibinigay ko kay G. Francisco. Kung mabigo ang paggamot at siya'y mawala, hindi ko alam kung paano ko mapapatawad ang sarili ko. Iniisip ni Josefina, nanginginig ang katawan. Dapat akong makasama niya. Hindi ko kayang manatili rito. Desisyon niya, pinilit na tumayo. Masakit ang kanyang mga binti, ngunit nakahanap siya ng lakas sa bawat mahirap na hakbang, matibay ang kanyang pasya. Papunta na ako, G. Francisco. Maghintay ka lang. Bulong niya, mabilis na naglakad sa mga pasilyo ng ospital, bit-bit ang kanyang mga medikal na talaan. Pakitulungan ninyo akong manatiling malakas upang makarating kay G. Francisco bago si Dr. Robert. Kahit ano ang mangyari sa akin ay hindi mahalaga, taimtim niyang dasal. Pinilit ang sarili na magpatuloy kahit nanginginig na siya. Pagdating sa silid ni G. Francisco, nadatnan ni Josefina ang kaguluhan ng mga aktibidad pang-medikal. Napapaligiran ng mga doktor at nurse ang kanyang kama, halatang nag-aalala habang nag-uusap ng mabilis at nagmamadali. Maliwanag na ang kondisyon ni Francisco ay kritikal at nagpakita ang mga medikal na tauhan ng matinding pag-aalala. Nawawala na siya. Wala nang paraan para baligtarin ito, sabi ng isang doktor, dahilan upang bumagsak ang loob ni Josefina. Ano ang nangyayari? Tanong niya. Makapal ang boses sa kaba habang lumapit, binaliwala ang sariling panghihina. Nagpakita siya ng bahagyang pagbuti, ngunit mabilis na lumala ang kanyang kondisyon, paliwanag ng doktor, halos di marinig sa ingay ng mga makina sa paligid. Nawawala na siya. Nakatitig si Josefina kay G. Francisco, napansin ang maputla niyang balat at hirap sa paghinga. Ang nakakalunos na tagpong ito ang nagpalakas sa kanyang hangaring hindi siya mawala. Pakigawan ninyo ng paraan. Pagsusumamo ni Josefina sa mga doktor, mabigat ang boses sa dalamhati. Huwag ninyo siyang hayaang mamatay. Lumingon ang lead doktor kay Josefina, malungkot ang ekspresyon, nagpapakita ng bigat ng sitwasyon. Ang kondisyon ni G. Francisco ay napakakritikal. Ginagawa namin ang lahat ng posible, ngunit kailangan mong maging handa. Hindi!
Madiing putol ni Josefina, umalingaw-ngaw ang boses sa silid. Ikinagulat ng lahat, maging siya. Huwag mo akong kausapin tungkol sa paghahanda. Kung may kahit maliit na pag-asa para iligtas siya, kailangang gawin natin ito. Nagsalita siya ng may matinding determinasyon, bagaman lumalabo na ang kanyang paningin sa pagod at stress. Sandaling tumigil ang doktor upang pag-isipan ang pakiusap niya bago lumapit sa kanya mula sa tabi ni G. Francisco. Sinusubukan namin ang lahat ng aming makakaya, ngunit kailangan mo ring magpatingin. Halata na humihina ka, sagot ng doktor, ngunit mariin si Josefina. Huwag niyo akong alalahanin, siya ang mahalaga ngayon. Hindi ko kayang mawala siya dahil hindi ko nagawa ang sapat. Giit niya, kahit lumalabo na ang kanyang paningin. Kailangang patuloy tayong lumaban para sa kanya. Laging may magagawa pa. Pansamantalang lumayo ang doktor kay Josefina, dala ang blood pressure cuff. Nauunawaan namin ang iyong nararamdaman, ngunit kailangan din nating maging makatotohanan sa kanyang kalagayan. Anya, napansin kung paano nakasandal si Josefina sa pader. Alam ni G. Francisco ang kanyang kondisyon. Naniniwala akong uunahin niya rin ang iyong kalusugan. Ang koneksyon niya sa industriya ng parmasyutiko, ang kanyang institusyon, kilala sila. May intindihan niya ang pangangailangang balansehin ang pag-asa at praktikalidad, paliwanag niya. Josefina bahagyang natumba, itinaas ang kamay bilang hudyat na dapat magtuon ng pansin si Francisco sa halip. Hindi lahat ay nahuhuli ng realismo. Hindi lang siya basta pasyente para sa akin. Binigyan niya ako ng pag-asa noong wala na akong natitira at isang layunin na patuloy na pagbutihin ng sarili ko. Hindi ko kayang basta na lang siyang talikuran ngayon. Nanumpa kang magligtas ng buhay gaya ng ginawa ko. Mariing sabi niya, habang unti-unting nararamdaman ang pagkapagod at epekto ng kakulangan ng gamot. Hindi nagtagal, tuluyang nagdilim ang kanyang paningin at nanghina ang kanyang katawan. Pakiusap, iligtas mo siya, mahina niyang sambit, ang huling panawagan bago siya mawalan ng malay habang bumagsak siya sa sahig at nilamon ng kadiliman. Ilang araw ang lumipas, unti-unting nagkamalay si Josefina sa isang maliwanag na kwarto ng ospital na hindi pamilyar at malayong-malayo sa huling lugar na naalala niya. Napapikit siya dahil sa nakakasilaw na liwanag habang nagtanong, "Nasaan ako? Ano ang nangyari kay Francisco?" Bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng mga pangyayari bago siya nawalan ng malay. Napagtanto niyang inilipat siya dahil alam nilang hindi niya kayang bayaran ang gastos sa naunang ospital. Bagamat hindi pamilyar ang paligid, agad niyang naramdaman ang ginhawa sa kanyang katawan, wala na ang sakit at panghihina. Nagulat siya nang madali siyang nakabangon mula sa kama, malusog at malakas na tila walang nangyari. Sa kanyang pagkausyoso, pinindot niya ang call button at sinuyod ng tingin ang silid para sa sinumang tauhan ng ospital. Maya-maya pumasok ang isang kagalang-galang na lalaki na may malawak ng ngiti. "Josefina, mabuti at gising ka na. Ako si Dr. Robert," malugod niyang bati habang papalapit. "Ako ang pinagkakatiwalaang doktor at parmasyutiko ni Mr. Francisco. Nagkausap na tayo noon sa telepono." "Si Mr. Francisco, kumusta siya? Kailangan kong malaman," sabik na tanong ni Josefina, puno ng pag-aalala ang kanyang boses. "Malalaman mo ang lahat maya-maya. Paparating na ang attending doctor mo para makita ka," panatag na sagot ni Dr. Robert. Ang ngiti nito ay bahagyang nakabawas sa kanyang alalahanin. "Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan sa ginawa ninyo para kay Francisco. Ang dedikasyon ninyo sa kanya ay nagdulot ng pinsala sa kalusugan ninyo. Bihira ang taong kagaya ninyo," wika ni Josefina. Bakas ang pasasalamat sa kanyang tinig. Tumango si Dr. Robert bilang tugon, ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, dumating na ang isa pang doktor. Agad na binaha si Josefina ng mga tanong tungkol kay Francisco, ngunit mas inaalala ng doktor
ang kanyang kondisyon. Maganda ang kalagayan mo, salamat sa gamot. Ani nito habang tinitingnan ang mga monitor na nagpapakita ng kanyang vital signs. Hindi ko kayang bayaran ang pananatili ko dito sa ospital. Amin ni Josefina sabay tingin sa dalawang doktor. Wala akong trabaho ngayon, dagdag niya, habang iniisip ang epekto ng kanyang pagkawala ng trabaho sa pag-aalaga kay Francisco. Agad namang nilinaw ni Dr. Robert ang kanyang mga alalahanin. Huwag kang mag-alala tungkol sa bayarin. Sasagutin lahat ng institusyon dahil sa pambihirang pag-aalaga mo kay Mr. Francisco. At tungkol naman sa trabaho mo, may isang bagay kang kailangang makita pagkatapos mong ma-discharge, wika nito. Nag-iiwan ng halo ng kuryosidad at pag-aalinlangan kay Josefina na hindi makapaniwala sa mabilisang solusyon sa kanyang sitwasyon. Pagkatapos ng discharge, sinamahan siya ni Dr. Robert sa mansyon ni Francisco. "Dinala mo ba ako rito para kunin ang mga gamit ko?" Tanong niya habang papalapit sa pamilyar na bahay. "Hindi, may naghihintay sa iyo sa loob," anya ni Dr. Robert na may makahulugang ngiti. Saka siya iniwan upang asikasuhin ang ibang bagay sa institusyon. May halong kaba at saya, binuksan ni Josefina ang pintuan ng sala at napamulagat siya sa nakita. Si Francisco nakatayo at may mainit na ngiti sa kanyang mukha. "Hindi ako makapaniwala," halos pasigaw niyang sabi, labis na tuwa ang nadama. "Diyos ko, salamat!" bulong niya sa sarili, namamangha sa nakitang nakatayo at naglalakad ang kanyang dating pasyente. "Paano nangyari ito?" tanong niya habang papalapit si Francisco sa kanya. Sa mga panahong inalagaan niya ito, hindi niya kailanman nakita itong bumangon mula sa kama dahil sa malubhang karamdaman. "Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Naglalakad ka!" Masayang wika ni Josefina habang hinihintay itong makalapit. Si Francisco, bakas ang kasiyahan sa mukha, mabilis na yumakap sa kanya. "Josefina, iniligtas mo ako ng higit pa sa alam mo, ngunit may mas malalim pa sa ating kwento kaysa sa inaakala mo," wika niya, malalim at matibay ang tinig. "Pasensya na, hindi ko agad na ibahagi ang lahat sa iyo." Bahagyang napaurong si Josefina, gulat sa tindi ng titig ni Francisco. Bakit siya mukhang balisa? Tanong niya sa sarili, saka nagbigay ng mapanatag ng ngiti. "Sige, sabihin mo na." "Sinubukan kong buuin ang mga pangyayari pero nalilito pa rin ako. Sino ang anak mo? Nailigtas mo rin ba siya?" Huminga ng malalim si Francisco, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata habang hinarap si Josefina. "Ang totoo, anak kong babae ang tinutukoy ko," inamin niya, nanginginig ang boses. "Hindi ko alam ang kanyang pagkakakilanlan hanggang sa magsimula nang bumagsak ang aking kalusugan. Mahaba ang proseso upang makumpirma ito sa pamamagitan ng pagsusuri, pero oo, nailigtas ko siya," aniya, dahilan para mapabuntong hininga si Josefina at ngumiti ng malapad sa kanya. "Nakakatuwa na makita siyang buhay at malusog sa harap ko. Nakangiti pabalik," dagdag niya. Nalubos na ikinagulat ni Josefina. Kitang-kita ang gulat sa mukha ni Josefina at hirap niyang maintindihan ang sinabi nito. "Ano ang sinabi mo?" tanong niya, garalgal ang boses. "Parang mali ang narinig ko." Ngumiti si Francisco ng may banayad na lambing. "Ikaw ang anak ko, Josefina, ang sarili kong anak." Kitang-kita ang saya sa kanyang mukha habang niyakap niya si Josefina ng mahigpit. "Ako? Paano nangyari iyon?" usisa niya habang bumabagsak na ang kanyang luha. "Ibig mo bang sabihin ang kahilingan mong magpanggap akong anak mo noon?" Ang ngiti ni Francisco ay naging malungkot. "Oo, Josefina, ikaw ang anak ko. Ipinagawa ko yon dahil natatakot akong maikli na lamang ang oras ko. Ayokong maranasan mo ang sakit ng pagkakaroon ng ama, tapos biglang mawala. Alam kong pangarap mong matagpuan ang pamilya mo mula pa noong nasa ampunan ka.
Hindi ko kayang sabihin ang katotohanan habang nasa bingit ng kamatayan, at para doon humihingi ako ng tawad. Lunod si Josefina sa emosyon habang ramdam niya ang bigat ng bawat salita ni Francisco. At ang nanay ko, tanong niya habang bumubuhos ang luha. Ano ang nangyari sa kanya? Paano mo hindi nalaman na ikaw ang tatay ko? Yumuko si Francisco, bakas ang lungkot sa kanyang mukha. Ang iyong ina sa kasamaang palad, hindi ako minahal. Bagamat kasal kami, hindi siya naging masaya at iniwan niya ako para sumama sa ibang lalaki nang walang paalam. Hindi ko alam na buntis siya sa iyo noong umalis siya. Kung nalaman ko lang, Josefina, ibang-iba sana ang naging buhay natin. Ipinaubaya ka niya sa ampunan kaagad pagkasilang mo at hindi na siya nagtagal pa. Tumigil siya, binigyang daan si Josefina upang unawain ang mabigat na mga pahayag. Sana iba ang nangyari sa ating dalawa, tugon ni Josefina, nagluluksa sa kwento ng kanyang ina at sa mga nawala sa kanya. Ngunit ngayon, mayroon na siyang ama, isang tunay na ama. Lumapit si Francisco at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Sa wakas, may pamilya na ako. Pasasalamat ko sa Diyos sa bawat sandali para sa himalang ito. Huminto siya, binigyan si Josefina ng pagkakataong magtanong. Paano mo ito nalaman? Tanong niya, puno ng pananabik. Naging seryoso ang ekspresyon ni Francisco, animoy nararamdaman ang bigat ng kanyang mga susunod na sasabihin. Si Elena, nang malaman ang tungkol sa aking sakit, nagsimulang magsaliksik upang alamin kung mayroon pang ibang mag-aangkin sa aking mga ari-arian. Pero hindi kanya kailanman binanggit sa akin. Sa isang medikal na emerhensya, aksidente kong nakita ang iyong litrato habang kinukuha ko ang gamot. Agad kong naramdaman ang koneksyon dahil kahawig mo ang iyong ina noong edad mo. Dahil dito, kumuha ako ng detektib upang hanapin ka. Nang matagpuan ka niya, may alinlangan pa rin ako sa ating relasyon. Kaya kinuha kita sa trabaho, sa takot na baka magmana ka ng parehong karamdaman at tuluyang maiwang mag-isa. Tutol si Elena na kunin kita, marahil natatakot siyang matuklasan ko ang katotohanan. Itinago niya ang lahat sa akin. Inakala kong gusto niyang protektahan ako kung sakaling hindi ikaw ang anak ko. Pero ang kanyang pagtutol na manatili ka na palagi kong hinarang ang nagpatibay ng aking hinala. Habang hinihintay ang resulta ng pagsusuri, hindi ko naisip na nahihirapan ka rin dahil abala kang inaalagaan ako, paliwanag niya. Humina ang boses sa emosyon. Nakayuko si Josefina, nag-iwas ng tingin sa hindi komportabling damdamin at mahina niyang sinabi, ayokong dagdagan pa ang alalahanin mo, habang nakakaramdam ng halo-halong hiya at pagkakonsensya. Pinahid ni Francisco ang kanyang mga luha, puno ng pasasalamat ang boses. Isa kang biyaya sa buhay ko, Josefina. Mahalagang malaman ko ang lahat tungkol sa iyo. Tungkol naman sa ating kwento, iniutos ko sa aking medikal na koponan na unahin ang paghahanap ng lunas para sa iyo sakaling magkasakit ka, kahit hindi pa kumpirmado ang ating ugnayan. Para sa akin, ikaw na ang anak ko, bahagi na ng aking pamilya. Anya may mahinang ngiti sa kanyang mukha. Habang naalala ang pag-aaruga niya kay Francisco, naisip ni Josefina, inalagaan ko siya na para bang alam ko na siya ang aking ama, pinahahalagahan ang bawat araw na kaya kong makapagbigay ng kaibahan sa kanyang buhay. Nagpatuloy si Francisco, bumigat muli ang tono ng kanyang boses. Nang dumating ang resulta ng pagsusuri, wala na akong pagkakataong pag-usapan ang ating ugnayan dahil sa banta ng nalalapit kong kamatayan. Bukod pa rito, inihayag ng mga pagsusuri na binibigyan ako ni Elena ng gamot upang lalong lumala ang aking kondisyon at madaliin ang kanyang mana. Sinubukang bumawi sa kanyang damdamin pagkatapos ng matinding pagkakanulo. Idinagdag niya, nakakasira ng loob ang matutunan ang pagtataksil ni Elena, pero lalo lang nitong pinatatag ang aking layuning protektahan ka.
ang tunay kong tagapagmana. Lunod sa emosyon si Josefina, may halo ng ginhawa, galit at lungkot. At si Elena, ano ang mangyayari sa kanya ngayon? Tanong niya. Nagningning ang determinasyon sa mga mata ni Francisco habang ipinaliwanag niya. Kinuha ni Dr. Robert ang mga sample ng aking dugo habang ako'y nasa ospital at nakuha ang ebidensya ng mga ginawa ni Elena. Handa na ang kanyang mga abogado na pirmahan ko ang lahat ng ari-arian pabor sa kanya nang siya'y naaresto. Ngayon, haharap siya sa hustisya at hindi makakaligtas sa kanyang ginawa. Pero pag-usapan natin ikaw, paano naman ang lunas na nabanggit mo? Isa ba itong permanenteng solusyon? Tanong ni Josefina. Halatang may halong pag-aalala ang boses. Ngumiti si Francisco, may bahagyang ginhawang sumilay sa kanyang mukha. Oo, ang lunas, wika niya nang may init. Nakagawa na ang aming koponan ng lunas. Ang gamot na iniinom mo sa akin ay bahagi ng kanilang pagsasaliksik. Salamat sa Diyos at nailigtas ka. Napagtanto kong ang kondisyon ko noon ay hindi magpapahintulot sa paggamot na magkaroon agad ng epekto. Pero sa pagbibigay mo ng gamot sa akin, iniligtas mo rin ang buhay ko, anak ko. Magaling na tayo, Josefina. May hinaharap tayong maganda at puno ng pag-asa, wika ni Francisco, puno ng pasasalamat. Ramdam ni Josefina ang bugso ng ginhawa at kasiyahan. Napakaganda niyan. Ibig sabihin, may pag-asa para sa ating dalawa? Tanong niya, ngumingiti habang may luha sa kanyang mga mata. Oo, at nakapagpareserba na ako ng ating mga tiket para sa ating paglabas sa ospital, sagot ni Francisco, na ang ngiti ay nagpapakita ng kanyang optimismo. Ano? Naririnig mo ako habang wala kang malay? Tanong ni Josefina halatang naantig. Oo, mahal kong anak, sisiguraduhin kong masusulit natin ang espesyal nating araw sa tabing dagat at marami pang susunod, tiniyak niya. Nagningning ang mga mata ni Josefina sa pasasalamat at pagmamahal. Salamat, Papa, sa lahat, ani Josefina. Naantig si Francisco na tawagin siyang Papa sa unang pagkakataon. Ako ang dapat magpasalamat, anak. Masayang-masaya akong makasama ka. Sa mga sumunod na araw pagkatapos ng kanilang taos-pusong pag-uusap, nakatuon ang mag-ama sa pagpapatibay ng kanilang bagong pundar na relasyon bilang pamilya at sa pagharap sa mga legal na hamong dala ng mga kasalanan ni Elena. Sa huli, nakamit ang hustisya at si Elena ay nakulong dahil sa kanyang malisyosong plano na angkinin ang yaman ni Francisco at ilagay sa panganib ang kanyang kalusugan. Sa malaking pagbuti ng kanyang kalusugan dahil sa mga tagumpay ng kanilang kumpanya, tinupad ni Francisco ang kanyang pangako kay Josefina. Nagkaroon sila ng di malilimutang araw sa tabing dagat, ipinagdiriwang ang kanyang paggaling at ang bagong simula na naghihintay sa kanila. Puno ito ng tawanan, makahulugang mga pag-uusap at mga plano para sa hinaharap, nagbigay daan sa marami pang mahahalagang sandali bilang mag-ama. Samantala, tinanggap ni Josefina ang isang bagong posisyon sa institusyon ng parmasyutiko ni Francisco. Gamit ang kanyang kaalaman bilang nurse, sinimulan niyang sanayin ang iba pang nurse upang matukoy ang mga palatandaan ng pang-aabuso na lampas sa pisikal na sugat. Sa kanyang pagtuturo, maraming tagapag-alaga ang naging mas mapagmatyag at epektibo sa pagkilala sa mga pasyenteng tahimik na nagdurusa. Ginagawa silang makapangyarihang tagapagtanggol ng mga nangangailangan. Ang bagong inisyatibong ito ay hindi lamang nagtaas ng reputasyon ng institusyon sa medikal na komunidad, kundi itinatag rin si Josefina bilang isang mahalagang leader sa kampanya laban sa pang-aabuso at pagpapabaya. Ang kanyang sariling mga mapait na karanasan ay naging inspirasyon sa kanyang dedikasyon para sa adhikaing ito.
Naudyukan ng lakas at malasakit ng kanyang anak, inilaan ni Francisco ang malaking bahagi ng mga mapagkukunan ng kanilang institusyon para sa misyon na ito. Nagtatag ng mga programa ng kamalayan at nakipag-ugnayan sa mga organisasyon na nagtataguyod ng karapatan ng mga pasyente. Sa ilalim ng gabay ni Josefina at Dr. Robert, ipinatupad ng institusyon ang mga bagong patakaran upang matiyak na maranasan ng mga pasyente ang pangangalaga sa isang ligtas at magiliw na kapaligiran, kaya't itinaas ang mga pamantayan sa industriya ng pangangalagang pangkalusugan. Ang mga pagsusumikap ni Josefina ay agad na nakilala lampas sa mga hangganan ng institusyon. Siya ay inimbitahang magsalita sa iba't ibang mga komperensya at kaganapan na nakatuon sa kalusugan at kagalingan. Doon ibinahagi niya ang kanyang mga profesional na pananaw at personal na karanasan na tumimo sa mga tagapakinig at nagbigay inspirasyon sa mas maraming tao na suportahan ang kanyang adhikain. Sama-sama, sina Josefina at Francisco ay muling itinaguyod ang kanilang mga buhay, pinanday ang isang relasyon na nakabatay sa respeto, paghanga at pagmamahal na nagtagumpay laban sa mga pagsubok. Sila ay naggalak sa mga simpleng kasiyahan sa buhay, ipinagdiriwang ang bawat tagumpay bilang isang koponan. Kung nahanap mo ang kwentong ito na nagbibigay inspirasyon, i-like at mag-subscribe sa aming channel. Ang inyong suporta ang nagpapalakas ng aming loob upang patuloy na maghatid ng mga nakakaingganyong kwento halos araw-araw. Abangan ang aming susunod na kapanapanabik na kwento, malapit na ito. Pinahahalagahan namin ang inyong suporta. Pwede mo nang i-click ang mga link na kasalukuyang nakadisplay sa inyong screen. Pinili namin ito ng maingat para sa inyo, puno ng makabuluhang kwento at tiyak na libangan. Hanggang sa muli!